Bigyan natin ng reaction opinion itong post ang balita ngayon. Title: Aimee, sinira umano ang pagsisikap ni Bongbong na ayusin ang reputasyon ng kanilang pamilya ayon kay Mon Tulfo. Matapang at diretsang sinabi ni veteran columnist Mon Tulfo na hindi na maitatago ang pagguho ng reputasyon ng pamilyang Marcos. At ayon sa kanya, mismong si Senator Aimee Marcos ang nagpatindi sa pagkasira nito. Sa kanyang panayam, iginiit ni Tulfo na matagal nang sinusubukan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ayusin at isaayos ang pangalan ng kanilang pamilya, lalo na sa gitna ng mga kontrobersya noong nakaraan. Ngunit, ang pampublikong paglabas ni Aimee sa entablado at ang matitinding akusasyon nito ang naging pinakamalaking dagok sa imaheng pilit inaahon ni Marcos Jr. Pang sabi niya, nasira yung pangalang Marcos. Unang-una, akala ko maisasalba ni Marcos Jr. ang pangalan ng kanilang pamilya. Mas lalong sinira nung pumunta sa entablado si Aimee. Sa gitna ng polvoron allegation, 100 billion insertion scandal at lumalaking tension sa loob mismo ng pamilya, sinabi ni Tulfo na lalo pang humihirap para sa Pangulo ang panunumbalik ng kanilang reputasyon dahil aniya mula mismo sa loob ng gagaling ang pinakamalakas na pag-uga. Okay. So, anong masasabi niyan? Magbasa. Okay. People who reacted. Tingnan natin ha. 2,100 ang nag-comment o nag-react, 1,300 ang tumatawa, 235 ang galit, 461 lang ang nag-like kay Ramon Tulfo. Okay. Mga comments, Pinay in Aussie. Aw-aw kanang aw-aw dyan. Alam na ng karamihan na ngagba at magnanakaw yang Pangulo ninyo. Adora taga Molila, naging totoo lang po siya at nagmamalasakit sa taong bayan, lalo na sa mga taxpayers. Prima Bele, para sa akin hindi nasira ang reputasyon ng presidente, mas lalo pa siyang pinanigan ng majority. Ricky Estrada, si Aimee pinakita na lang niya na kahit kapatid pa niya ang Pangulo, hindi niya kukonsintihin ang maling ginagawa alang-alang sa bayan. Arnel Santos, paano inaayos hanggang ngayon hindi pa naiharap si Martin at ang ibang congressman? Pasalamat na lang siya, hindi gawain ng INC ang marahas. Kung nagkataon, kayang gawin ng ibang samahan gaya ng pagkakaisa. Anyway, alam niyo naman si Mr. Ramon Tulfo, gusto niya maging relevant, kaya palaging nagpo-post ng ganyan. Okay. Reputasyon ng Marcos. Talagang sirang-sira ang Marcos after yung 1986 EDSA Revolution, and over the years hinay-hinay silang kakabangon, kaya nga itong of course sa Ilocos Norte malakas sila, baluarte nila yan. So kailan ba yun nanalo, nagkandidato yung BBM na yan, unang try niya talo sa pagkasenador, then nanalo siya sa second try. So ibig sabihin, nung nanalo siya,
unti-unti nang nakakabangon, di ba? Kaya lang, nung Vice President, natalo. Kahit recount, talo pa rin. So, ang pag-angat nila, pagbawi ng kanilang reputasyon, nangyari nung sinamahan siya ng mga Duterte. Nung nagkaroon ng unity at binotohan siya ng 31.6 million, yun na. Umangat na ang reputasyon ng ang Pilipino, nagbigay na ng tsansa para sa Marcos. Yun na, nakabangon na. Hindi naman siya magpre-presidente pag hindi pa siya pinatawad. Kung ang taong bayan hindi pa nila pinatawad ang kapalpakan ng Marcos Sr., hindi siya mananalo. So yun, naibangon na. Ang mga kakamping na lang, mga makakaliwa na lang ang ayaw ka sa Marcos. Okay? Kailan, anong nangyari? Pagkatapos bigyan sila ng taong bayan, nakakaraming taong bayan ng second chance, anong ginawa ng Pangulo? Unti-unti niyang sinisira. Siya ang nagpa-lugmok sa imahe ng Marcos. Kaya kami, pamilya namin, Ilocano kami, Marcos loyalist kami, wala na. Tumalikod na kami sa Marcos Jr. Of course, yung Marcos Sr., hindi namin tatalikuran yun. Malaking utang na loob namin sa Marcos Sr. Dahil kaming mag-asawa, hindi kami nakapagtapos ng kolehiyo kung hindi dahil sa State College na ipinatayo ni Marcos Sr. sa aming probinsya sa La Union. So forever grateful kami sa Marcos Sr. Itong Marcos Jr. wala na kami. Talagang sinira niya ang ano. And yung ginawa ni Senator Amy sa entablado sa iglesia, to me, pagbangon yun. He's trying to save the Marcos family. So ako, lalo akong humanga kay Senator Amy Marcos dahil gusto niyang isalbar ang pamilya niya. Pinili niya ang bayan over his family. Bayan muna bago pamilya. Ganun ang nangyari. Ang sinasabi ni Senator Lacson na hindi daw maka-Pilipino yung ginawa ni Senator Amy, I don't agree. Talagang maka-Pilipino yung ginawa niya. At taong bayan na lang humusga. So ako, validation ito eh. Yung sinabi ni Senator Amy, binalidate lang niya yung sinasabi ni Tatay Digong ng presidente gumagamit ng coke. Binalidate lang niya yung pahayag ni sino pa? Former Senator Nikki Cositing ng Bongbong Marcos ay gumagamit talaga yung sinabi ni Kati Binay o Binag pa na, Kati Binag, na gumagamit ng coke. So ang Pangulo mismo ang sumira sa Marcos family at pilit na ibinabangon ni Senator Amy. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel.